tribe will see your glory. Every nation's bow before you. The treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praising, glory, honor, and strength unto our God, with matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praising, glory, honor, and strength unto our God, with matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Psalm 100 verse 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan po namin ang lahat na tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. San man tayo ngayon, nawa po iparanas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa
mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang aming kaluluwa, Panginoon, ay mapuspos ng lubusan. Kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umaga pong ito na kami nagkatipon-tipon sa iyong paanan sa umaga pong ito. Salamat po sa opportunity na makapakinig ng iyong mga salita. At hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito na lapit namin ang aming mga sarili na punong-puno ng pagpapatawad, Panginoon. At sa aming pakikinig ng iyong mga salita, open our hearts, mind, soul, and spirit, Panginoon. Para sa mga insight pa, Panginoon, na mapapakinggan namin through your word, Panginoon, empower them. Salamat po, O God, sa lahat ng gagawin nyo sa aming pagsamba. Sa inyo po namin pinagkatiwala ang aming buhay, ang kabuuan ng pagsamba, Panginoon. Sa kabila ng pandemyang ito, O God, hindi po naging hadlang para maitaas ka namin sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, lululwalhati ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Bagay ka't manat sa
lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa natin itaas ang pangalan ng ating Diyos. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. For the last time we sing, itataas ang ngalan mo, Diyos. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba sa'yo. Ako'y sumasamba,
dakila ka, Panginoon. Alam namin, Heavenly Father, na ang bansang ito, Panginoon, ay tunay na mapalad, Panginoon. Na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay tunay na blessed, Heavenly Father. Lord, naniniwala kami nang may pananampalataya, Heavenly Father, that you are the sovereign God, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, kayo ang Diyos na mabuti ni Abraham, ang Diyos, Panginoon, ni Enoch, ang Diyos, Panginoon, ni Isaac, Panginoon, at patuloy kayo na Diyos ng aming buhay. Lord, maraming salamat. Dahil sa gitna ng pandemyang ito, Panginoon, Ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng pangangamba, Panginoon. Lord, sa gitna, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin alam, Panginoon, hindi namin maintindihan, Lord, kayo ang aming katotohanan. Kayo ang aming sandigan, Heavenly Father. Patuloy na dinadakila ka namin. Patuloy kang itinataas, Panginoon, ng puso namin, Panginoon. Maging ang buhay, Panginoon, maging man itong mahirap, maging man itong maraming problema, Panginoon, dinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Lord, dahil sa pananampalatayang ito, Panginoon, kami ay naniniwala, Heavenly Father, that you will get us through, Panginoon, sa mga nangyayari sa bansa namin, sa nangyayari, Panginoon, sa buhay namin. Lord, isa lamang, Panginoon, ang dinadakila at inaasam ng aming mga puso, Panginoon, na Ikaw ay madakila at Ikaw, Panginoon, ay maitaas sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong grace, Heavenly Father. Lord, sa iyong mercy, Panginoon. Higit sa lahat, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Dahil sa pananampalataya, si Abel ay kinilalang matuwid. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Dahil sa pananampalataya, si Noe ay ibinilang na matuwid. Si Abraham naman ay sumunod nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na ipinangako sa kanya. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, nagmula sa kanya ang isang lahi na naging singdami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Dahil sa pananampalataya, si Isaac ay naggawad ng pagpapala kina Esau at Jacob para sa hinaharap. Si Moses ay umalis sa Ehipto at pinamunuan ang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa samantalang nalunod ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Napaguho ang pader ng Jericho matapos nilang ligiran ito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, sina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David at Samuel ay nagwagi sa laban ng mga kaharian. Nagpaamo ng mga leon, napatay ang mga nag-aalab na apoy, nakaligtas sa tiyak na kamatayan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sila ay mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ibinalik sa mga ibang babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay na matapos ang mga ito'y buhaying muli. Dahil sa pananampalataya, mayroong mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroong ding ibinilanggong nakakadena. Dahil sa pananampalataya, ang iba naman ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalpitan. Dahil sa pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Mga Hebreo, Kabanata 12, talata 1-2. Kaya nga,
Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Natapos na natin yung Hebrews chapter 11 at ngayon po ay pag-aaralan po natin yung sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Nais ko pong basahin sa inyo. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa parigsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmumulan at kaganapan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiyaang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isa po sa mahalaga sa buhay ng mananampalataya ay yung meron siyang pag-asa. Kung wala pong pag-asa, sabi ng Biblia, tayo na ang pinakakuwawang tao na nabuhay sa mundo. Ngunit dahil nga po sa pag-asa, tayo ang mapalad. At maawa po tayo sa tao kahit siya ang pinakamayaman dito sa mundo kung wala siyang pag-asa, kung ang kanyang buhay dito lamang sa lupa at pagkatapos papunta siya sa walang hanggang kapahamakan. Ito po ay kalugihan at kawalan ng pag-asa. Kaya salamat po dahil tayo may pag-asa sa Diyos ay sinabihan po tayo, sinulatan pa rin tayo dito sa Hebrew na ipagpatuloy po natin yon. At meron po siya itong mga payo kung paano po tayo makakapagpatuloy. Una po, sabi niya na isipin natin na napapaligiran tayo ng maraming mga saksi. Ang mga saksing binabanggit ko rito ay yung mga mananampalatayang unang napag-aralan na natin. At doon po sa ating intro ay lagi pong inuulit yun, yung mga mananampalataya. At nawa po, ito ay naisa isip na natin at saka nasa puso na natin. Kasi po, sa isang linggo ay hindi na natin ito makikita at maririnig. Ngunit, umaasa po tayo na ito ay nalagay na sa ating mga buhay at ito ay ating magiging bahagi ng pananampalataya. At sabi ko dito nga, ay lagi natin silang iisipin. Napapaligiran nila tayo, sila po ay nakapagtapos na, nakagraduate na po sila sa kanilang buhay dito sa lupa at ngayon po sila po ay nagiging mga saksi natin na sila ay mga matatapat na sumunod sa Diyos. Kaya po tayo mga mananampalataya ngayon ay sasabihin, isipin natin na parang sinasabi nila, natapos ko yung aking pananampalataya. Ganon din ang inyong gagawin sa inyong buhay dito sa lupa. Pangalawa po, para po tayo makapagpatuloy at hindi po tayo huminto. Sabi, talikuran natin ang kasalanan at balakid o mga pabigat na pumipigil sa atin. Yan po yan sa verse 1 pa rin. Lagi po yung inuulit sa banal na kasulatan na hindi pwedeng lalakad tayo na kasama ng Diyos at mananampalataya sa Diyos pagkatapos ay dala-dala pa rin natin yung ating mga kasalanan. Kaya anuman po yung kasalanan na mayroon po tayo ngayon, panalangin natin sa Diyos na maitanggi na natin ito, maiwanan na natin ito, hindi na natin ito maipamuhay. At ang Panginoong Jesus na lamang susundin natin sa ating buhay. Of course, hindi man po ibig sabihin na perfecto na tayo, nagkakamali pa rin. Kaya sinabi ng Panginoon, pwede po tayo humingi ng tawad at magpatuloy. Ngunit huwag na po natin po itong balikan. Huwag na natin itong ipamuhay. Sapagkat mayroon ding babala ang Diyos dito. So, kung pabasahin natin sa susunod ng mga talata na dinidisiplinan niya yung mga anak niya na hindi sumusunod sa Kanya. Kaya kung minsan ang tatanggap na natin, sabi nga hindi po pagpapala, kundi pagpapalo sa Diyos. Kaya wag po tayong palilinlang sa kaaway. Sabi ko ano ang tinanim, siyang aanihin. Kung magtanim tayo ng hangin, aanihin natin ay bagyo. At alam po natin yung pag may kasalanan sa ating buhay, sa ating tahanan,
o kung ito'y ginagawa natin, nagiging magulo ang buhay natin at hindi maganda. Kaya iwaksin na natin ito. At iwaksin na rin, sabi ko rito, yung mga balakid o mga pabigat na pumipigil sa atin. Maring hindi siya masama, ngunit maring kung hindi maayos ang pagdadala natin ito, maring ito'y makapabigat sa ating pananampalatayang Kristiyano. Halimbawa po, sa mga kabataan sa pag-aaral, napakaganda po niyan at nawa po kahit sa panahon ito mag-aaral pa rin tayo. Ngunit kung puro pag-aaral na lamang at wala tayong panahon sa gawain sa Diyos, ito po ay magiging pabigat sa atin. O kung tayo nagtatrabaho saan man, maging sa gawain sa church, kung ito na lang lagi ang ating ginagawa, sabi nga po kuminsan, busy tayo sa kingdom pero wala tayong panahon sa ating king, sa ating hari, o sa trabaho sa labas at nalilimutan natin yung ating tungkulin o yung dapat natin gagawin para sa Diyos, ito po ay magiging pabigat sa atin. Maging po yung ating mga libangan, iba't ibang uri ng paglilibang. Kung doon natutuan yung ating panahon at wala na tayong panahon sa Diyos, ito po ay magiging pabigat. Hindi po masama mga bagay na ito. Ang malagang po ay iayos natin ito sa ating mga buhay at unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay para po sa ating pagpapatuloy sa buhay Kristiyano. Pangatlo po sabihin ay maging matyaga tayo sa ating takbuhin na ating sinalihan. Yung pagtsatsaga po ay napakagandang bahagi ng buhay pananampalataya. Dahil sa pagtsatsaga ay matatapos po natin. Sapagkat nga yung takbuhin nating pananampalataya ay sinasabing hindi naman yung mabilisan, kundi habang buhay na pagtakbo. Marathon, ang sabi nga po ng iba. At ang mahalaga, hindi rin ito paligsahan, kundi yung matapos natin yung takbuhin na inilaan sa atin ng Diyos. At sa takbuhin ito, hindi rin po mahalaga lamang yung pagsisimula, ngunit mas mahalaga yung pagtatapos. Sa Biblia po, mayroong si Haring Saulo, maganda ang kanyang simula. Siya ay pinagpala ng Diyos, nilukuban siya ng banal na Espiritu. Ngunit hindi po naging maganda ang kanyang pagtatapos. Along the way ay marami po siyang pagsuway at dahil po doon siya po ay iniwanan ng Diyos at siya nga po ng bandang huli ay sinasabing nagpakamatay. Meron din po isang Saulo sa Biblia na tinawag na Pablo. Ang simula po niya hindi maganda. Siya po ay naging mag-uusig o inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Ngunit nung tinawag siya ng Panginoon ay natapos niya po yung kanyang takbuhin. Sabi niya po ay pinagbuti ko ang aking ipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yan po niya sa 2 Timoteo, Banatang 4:7. Kaya po, pagpatuloy po tayo at tapusin po natin ng maganda. Yung ating pong graduation sa Lord ay gawin natin pong magiging kagalakan sa ating Ama sa Langit. At panghuli po sabi, pangapat, tumingin lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verse 2, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus na siya ang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. At dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya sinasabi po rito ng Panginoong Jesus is the pioneer of our faith. Siya ang nagsimula po nito sa atin. Kaya po nung nakita natin ang Panginoong Jesus na tagapagligtas, napako sa krus, pinayaran niya ang ating kasalanan doon, nagsimula yung ating pananampalatayang Kristiyano. At hanggang ngayon, papatuloy po tayo at sabi, huwag na po tayong babalik sa dati, sa ating kasalanan. Sapagkat pag bumalik po tayo doon, sabi po sa banal na kasulatan, parang pinapako natin muli ang Panginoong Yesus sa kahihiyan. Kaya kung patuloy po tayo at huwag natin sayangin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Hindi na ininda ang kahihiyan para lamang po tayo maligtas. Ngunit hindi po doon nagtatapos. Sabi dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, nung natapos niya ang Kanyang misyon dito sa lupa, siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Nakaupo siya sa kanan ng trono ng ating Diyos Ama. Kaya po, ang Panginoong Yesus, hindi niya po, kahit sa panahon ngayon, hindi niya po gini-give up yung kanyang paghahari. Nananatili siyang hari noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ano man po ang mangyayari sa mundo, hindi pa natin alam kung ano pang panganib ang darating sa virus o kung meron pang darating pag-iba. Ngayon po, pinag-uusapan pa rin yung mga tatak na 666 at nadadagdagan pa ang pagkapalisa ng maraming mga tao. Mayroong kapighatian, tagutom, paglindol, at marami pa pong iba. Ngunit, lagi nating isipin that Jesus sits upon His throne. Hindi po siya nawawala ng control sa lahat ng bagay. Dahil pinagkatiwala natin sa Kanyang ating buhay, meron tayong pag-asa sa Kanya. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, bago siya binawian ng buhay, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng naghihintay at sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya ang inaasahan po nating tagumpay, hindi po yung coronavirus, kundi yung corona na galing sa Diyos. Corona ng tagumpay ang ating pong maasahan sa Panginoon. Kaya po ito ang ating dakilang pag-asa. Jesus is our hope in glory at manatili tayo sa Kanya. Tuon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Yesus. Magpatuloy tayo, tapusin natin yung ating takbuhin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang mananampalataya ng Diyos, sama-sama tayong lumago bilang mananampalataya. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-araw at laging manalangin. Sumama tuwing linggo sa ating online Sunday worship. Makibahagi sa mga gawain at paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ama naming nasa langit, sumasamba kami sa inyo bilang aming manlilikha at tagapagligtas. Nilikha at iniligtas ninyo kami para sa inyo at para sa inyong karangalan. Ngunit patawarin niyo po kami na kami nagkasala sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa inyo. Ngunit nananalangin po kami ngayon, O Diyos, ng awa ng inyong pagpapatawad at kagalingan sa aming bansa. Nananalangin kami ng kagalingan sa COVID-19, sa aming ekonomiya at lalo na po sa mga bagay na espiritual. Nawa maisip ng bawat isa na ang tunay at pagsisimula ng kagalingan ay nagmumula sa inyo. Humihingi kami ng tulong na makabangon ang aming ekonomiya mula sa ibinagsak nito. Bigyan niyo po ng kaliwanagan ang bawat isa para po sila ay makapagbalik loob sa inyo at maging malapit kami sa inyo sa araw-araw. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang aming presidente at ang mga namamahala hanggang sa mga barangay kung paano po magiging maayos ang aming paglaban at pagbangon sa mga panahong ito. Idinadalangin namin ang inyong iglesia na sa ngayon ay hindi pa rin nakapagpupulong sa inyong bahay-sambahan. Kung minsan nag-aalala kami kung ano ang nangyayari sa bawat isa. Ngunit salamat, Panginoong Jesus, na kayo ang aming dakilang pastol. Alam namin na hindi ninyo pababayaan ang inyong iglesia. Gaya ng inyong sinabi, hindi nyo kami ipapaagaw kahit kanino man. Walang makakapagtagumpay laban sa inyong iglesia. Kaya tulungan nyo po kami na magtiwala sa inyo at patuloy na mamuhay na may pananampalataya, pagsunod at pag-asa sa inyo. Ang sabi nyo nga sa awit 33, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwiran, katarungan, at ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, at talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon,
at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kanyang nilikha sa kanyang salita. Lumitaw na kusa ang binabalangkas niya. Ninyong mga bansa kanyang nababagot winawalang pisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilikha. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila ay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa ukbo kahari magtatagumpay, di dahil sa lakas nagwawagi ang kawal. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hinahayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila ay binubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Ipagkaloob mo sa amin, makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Muli, O Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwala ang buong mundo, ang bansang Pilipinas, ang inyong iglesia, ang aming mga pamilya at ang aming mga sarili sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, and my hope has come. My heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe. Safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered
place in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, for you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe, for you are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Karoon po tayo ng huling panalangin. Panginoong Diyos, salamat po na sa hanggang ngayon ng aming buhay, hindi niyo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan. Kahit po kayo maghirap at dumanas ng kahihiyan doon sa krus, pinagpatuloy niyo po ang inyong layunin na masimulan ang aming pananampalataya. So ngayon pong araw na ito, pinapasyahan po namin magpapatuloy sa aming pananampalatayang Kristiyano. Hindi po namin kalilimutan ang mga naging saksi, mga nagtapos sa pananampalataya nila. Kami po ay magpapatuloy na may katyagaan sa aming pananampalataya. Tutuon namin aming paningin sa inyo, Panginoong Yesus, na siyang nagpasimula at magtatapos ng aming pananampalataya. Kinikilala po namin ngayong araw na ito at sa buong buhay namin na nanatili kayong hari at maghahari kailanman, anuman po ang mangyari sa mundong ito. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga sarili. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aarap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Pagpalain tayo ng Diyos, samahan niya tayo, ingatan niya tayo, bigyan niya tayo ng kalusugan, kalakasan at kagalakan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praising, glory, honor, and strength unto our God, unto our God.